Ika nga, ang bawat boto ay sagrado. Ito ang nagbibigay sa atin bilang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga mamumuno sa atin. Sa ganitong paraan, masasabi rin na sa ating masusing pagsusuri, nakasalalay ang patutunguhan ng bansa. Ngunit sino ba ang mga kwalipikadong bumoto? Unang-una, ang pagboto ay hindi karapatan, bagkus ito ay isang pribilehiyo. Ibig sabihin, hindi lahat ng Pilipino ay saklaw ng pagganap ng tungkuling ito. Ayon sa ating saligang batas, ipinagkakaloob lamang ito sa mga mamamayang may ganap na tangan ang mga kwalipikasyong ito. Residente ng Pilipinas, may edad na hindi bababa sa 18 taon sa araw ng halalan. Residente ng Pilipinas sa loob ng 1 taon at sa lugar na pinili niyang bumoto sa loob naman ng 6 na buwan sa petsang itinakda para sa pagsasagawa ng eleksyon. Ang antas ng pinag-aralan o kaalaman, ari-arian at iba pang kondisyon ay hindi maaaring gamitin bilang sagabal upang ang isang individual ay makaboto. Subalit ayon sa batas, dahil ang pagboto nga ay isang pribilehiyo, mayroon din namang mga individual na hindi maaaring makaboto kahit pa nga nasa kanya ang mga kwalipikasyong nabanggit sa una. Hindi maaaring bumoto ang isang tao kung siya ay napatawa ng pinal na sentensyang may kaakibat na pagkakakulong nang hindi bababa sa 1 taon at hindi napagkalooban ng pardon o amnestiya na magpapabaliwala sa desisyon ng korte. Kung siya ay napatawa ng pinal na kaparusahan ng isang korte o tribunal sa pagsasagawa ng anumang krimen na may kaugnayan sa pagtataksil sa gobyerno tulad ng rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms laws o anumang krimeng may pagbabanta sa seguridad ng bansa. At kung napatunayan na ang isang tao ay wala sa katinuan ng pag-iisip sa pamamagitan ng mga pamamaraang isinagawa ng mga eksperto sa kaugnay na larangan. Nararapat lang daw sa atin ang serbisyong tinatanggap o tatanggapin natin sa mga pinunong iniluklok at iluluklok natin sa pwesto. Sa buwan ng Mayo sa susunod na taon, muli tayong boboto. Paano mong gagamitin ang ipinagkaloob sa iyong pribilehiyo?